Magandang umaga po sa lahat. Sa atin pong tema para sa taon ng mga katutubong Pilipino, ng ekumenismo at ng dialogo ng mga relihiyon, pag-uusap tungo sa pagkakaisa, taon ng salita ng Diyos. Sa tema ng buwan, panahon ng COVID-19, panahon ng pagpapatibay ng buhay espiritual. Ngayon po ay ka-26 na linggo sa karaniwang panahon. Linggo ng mga naglalayag sa dagat. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng Ama? Ang panahong ito ay pagkakataon para isaayos natin ang ating buhay, ayon sa kalooban ng Ama sa langit. Sa liturhiya, sa Ama namin, ating idinadalangin na masunod natin ang kalooban ng Ama, dito sa lupa para nang sa langit. Ang kaloobang laging Mateus. Ipagdasal natin ngayon ang mga kababayang naglalayag sa dagat. Turo ng simbahan, para sa nakararami, ang kakatuwang panahong ito ng pananatili sa tahanan dahil sa pandemya ay panahon para muling matuklasan ang panalangin, ang matutunang sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan kahit saan mang dako sa ating mga tahanan. Ang misang ito ay iniaalay din po natin para sa lahat ng frontliners na patuloy na nag-aalay at nagsasakripisyo ng lakas, oras at talino upang patuloy na masugpo ang COVID-19 sa ating bansa at buong mundo. At patuloy na naglilingkod upang maipagkaloob sa ating lahat ang ating pangangailangan sa pang-araw-araw nating buhay. Gayon din, para sa lahat ng namumuno sa ating bansa at bayan, upang gabayan sila ng poong may kapal sa lahat ng desisyon na kanilang gagawin, para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Iniaalay din natin ang misang ito para sa lahat ng Kristiyano na nasa banig ng karamdaman, upang matamasa nila ang kagalingan na nagbubuhat sa ating Panginoong Diyos, at para sa ating lahat na naririto ngayon, 10 ng ating pamilya, upang manatili tayong malusog at ligtas sa anumang karamdaman at kapahamakan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagka-Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagbabagong buhay ang laging hangad ng Panginoon. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ating mga kasalanan.
Panginoon, hangad mo kami magtulungan sa pagbabalik loob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yesu Kristo, nuruan mo kaming magpatawaran tulad ng iyong pagpapatawad. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, binibigay mo'y tanging makabubuti sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Kapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. Ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang gandang lubong sa aming hinilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakalob mo sa kalangitan. Mamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinakikita ng Panginoon ang matuwid niyang tuntunin, ang hangad niyang tumalikod sa kasamaan ang sinuman. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa mga nagawa niyang kasalanan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain, wagos mong pag-ibig sa akin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mong ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay.
Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Sa ikalawang pagbasa, iniaaral ni San Pablo na ang buhay na kaugnay ni Kristo ay nagpapasigla at nagdudulot ng pagmamalasakit sa iba. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinakikita ni Jesus ang halaga ng pagsasakatuparan ng utos, kahit nasa simulay may pagbabagtulot. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga punong serdote at mga matatanda ng bayan, ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka't magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama si kalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publika at masamang babae nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at pinakilala ang matuwid na pamuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publika at masamang babae. Nakita niyo ito, ba't hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga, bayan ng Diyos. Kumusta po kayo? Malalapasin nyo, mga nakalipas na linggo hanggang ngayon, ang imahe ng Malabiring Maria sa ating harapan. At binanggit ko po, nung di ba nag-birthday siya, nandyan po yung kapistahan ng Our Lady of Sorrows. Nandyan din po yung Our Lady of Korea. Ngayon naman po, magsisimula po tayo sa Huwebes. Sa Huwebes po kasi ay October na, di po ba?
Baka nakalimutan niyo po, October na. Malapit na ang Pasko. Wala pang 100 araw. Ang buwan ng Oktubre, isa sa 2 buwan na tinalagan ng ating simbahan para sa Malabiren. At yan nga po, Malabiren ng Santo Rosario. Kaya po timahin niya ay makatutunan natin sa loob ng 1 buwan. Marahil kayo po inonood ng mga palabas sa telebisyon sa nakalipas na araw. Higit sa lahat ngayon, di po ba? Wala tayong pupuntahan, panay telebisyon lamang. Sa mga kalipas na taon, meron doon isang programa na maganda. Kung atin lang titingnan mabuti, sabi nga nung Padre, nakababaliw panoorin ang larong yon. Tinutukoy ko yung Laban o Bawi. Di po ba? Napanood nyo? Kung paano napakahusay ng MC. Talaga niyang tinuturuan yung manlalaro. Ano kanyang desisyon? Babawi ba o kukunin? Yung perang nandoon. Doon, naguguluhan yung manlalaro sapagkat sa mga pangusap ng MC, alin sa dalawa yon? Tinutulok siyang kunin o tinutulok siyang bumawi na? Kung mampipiliin ng manlalaro ang bawi, siguradong may pera na siya. Yan po'y nakala na. Sabagat kung pipiliin niya yung laban, 2 bagay lamang po mangyayari, di po ba? Maaari niyang makuha yung kahon na jackpot na tinatawag. O kaya naman, walang laman yung kahon. Maya sa kanya, luhaang siyang uuwi. Dito, nasusubukan ang tibay ng desisyon ng isang manlalaro. Napansin niyo po sa bandang huli noon, hindi makapagpasya ng kapagdakay yung manlalaro. Pinag-aaralang mabuti. Mga kapatid, sa ating buhay sa araw-araw, isa sa pinakamahirap na gawin ang pagbuo ng desisyon. Dahil ito nakadepende ang maaaring mangyari sa atin ngayon o kinabukasan. Hindi na may babalik ang lumipas na panahon. Hindi po ba may tayong kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Lalo tigit kung mali at hindi nagbunga ng mabuti ang ating kapasihan. Madalas mga kapatid, sumasabi natin palpak ang ating desisyon. Dahil nagmamadali tayo o kaya hindi muna natin pinag-isipang mabuti, pinag-aralan. Mga kapatid, hindi ito malayo sa pinabatid sa mensahe ng talinghaga ngayong umaga. Tungkol sa 2 anak na natasang magtrabaho sa ubasan. Magkaiba kanilang ginawang pagtalima. Sa simula sumagot, nakatatanda ng oo sa utos ng ama. Subalit sa bandang huli, nagbago ang kanyang desisyon. Hindi nagpunta sa ubasan. Pikalawan yung kababata ay nagsabi ng hindi. Subalit sa bandang huli, nagtungo sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Mga kapatid, kung ating pag-aaral mabuti, kung ating susuriing mabuti, ang usapin dito ay hindi kung sino ang tumupad sa kalooban ng Ama. Parehong kakakitaan ng kaplastikan ang sagot ng 2 anak. Ika nga ipokrito, hindi totoo. Tulad ng 2 anak, mga kapatid, marami sa ating mga Kristiyano ang mabilis na tumutugon, susunod ang Panginoon. Subalit along the way, aatras ika nga. Marami sa mga Kristiyano na sabing, ako'y magtatrabaho sa basta ng Panginoon. Subalit pag nakaharap niya ang pagsubok sa buhay, tatalikod sa Panginoon. Panginoon, teka muna. Totoo mga kapatid, mahirap sumunod sa kalooban ng Panginoon. Alam po natin yan sa pang-araw-araw na buhay. Higit sa panahon ng COVID na ito. Maraming hiningi sa atin. Tayo ba'y matyaga? Tayo ba'y pasensyoso? Meron ba tayong pananampalataya? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Yan mga kapatid, ang mga hiningi sa atin sa panahon ito. Subalit, madalas sumusuko tayo kapag daka. Kung atin lang pong matitingnan ang survey, hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo, marami po ang sumusuko na. Marami na sisira na ng loob. Bumibigay ng tinatawag. Kaya nga, hindi lamang medical site, katawan ng ating tinutukoy dito, hindi yung
spiritual side, psychological side, ang dapat tingnan. Ano nangyayari sa panahon ito? Ganun pa man mga kapatid, kung ating susuriing mabuti, ang Panginoon ay hindi nagkukulang. Hindi naman niya ito tinatalikuran. Hindi naman siya lumalayo sa atin. Nandiyan pa rin siya. Tayo ang minsan tumatalikod sa Kanya. Tayo ang minsan lumalayo sa Kanya. Mga kapatid, sa nakalipas na panahon, maraming naging huwaran sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At isa naman sabi natin, hindi matuturingan ang ating mahal na ina, Malabiring Maria. Hindi lamang natapos ang kanyang nang isilang ang batang si Jesus. Hindi lang ang Golgota, ang saksi sa kanyang ginawang pagsunod sa Diyos. Ang Malabiring Maria ay nandyan palagi. Hindi niya iniwanan ang kanyang anak. Hindi siya tumakbo. Palaging kasama ng Panginoon. Mga kapatid, huwag sana tayo mahiyang malaman ng mundo na tayo tagasunod ni Jesus. Huwag na sana tayo mahiyang malaman na tayo Kristiyano. Hindi naman sa loob ng bahay pa na lang yan, kundi sa pagitong sa ating kapwa. Kung ayaw mong tawaging Kristiyano, ano ka na? Mga kapatid, sa pagsunod kay Jesus, ika nga, sa laro sa telebisyon, laban o bawi, isa lamang ang maaari nating piliin. At maliwanag sa ating Panginoon yan, either you're with me or against me. Hindi pwede yung kalikaliwa. Tayo mga Pilipino ay sigurista. Pag gumagawa ng kapasiyan, hingi sa atin, isang pa sa kaliwa, isang pa sa kanan. Hindi po pwede yan. Ang ating pagpasya ay palaging isa lamang. Para sa Panginoon o lalayo sa Panginoon. Sa pangusap ng Panginoon, either you're with me or against me. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dadalangin natin makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Ating isama, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating simbahan, upang kanilang sundin ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating pamahalaan, upang maganap nila sa gawa ang ipinangako nilang pagmamalasakit sa mahihirap ngayong may COVID-19, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga mag-asawa, upang ang binitiwan nilang salita sa harap ng dambana ay mapangatawan nila sa kanilang matapat na pagsasama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang ang ating binitawang pangako sa sakramento ng binyag ay ating matupad sa lahat ng pagkakataon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating mga yumaong kapatid,
upang makamit nila ang pangako ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Itulot mo lagi naming makasunod sa iyong kautusan. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid sa sacrificio kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, loobin mo'y kalugod ang aming paghandog at ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pamagitan ni Jesucristo ang Panginoon. Siya naging kapa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatawan. Bunga ng pagtitiis, sinanaig, at ang kamatay kanyang nalubi. Kahit siya ang aming daan para aming masapit ang intapat at masang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel sa papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gayong banal ang makalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati at binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang muling abubuhay. Gayon din ang mga ginugunita namin ngayon. Sina Teresita, Donato, Marcelino, Benigno, Carmen, Pascual, Elijah, at lahat ng ating mga yumaong kababayan na walang nakakaalala. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdirebersaryo yung kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Sina Mary Grace Vanessa, Romeo and Marilyn Tudor, Alan and Edith Alcaraz and family, Divine Arabella Alcaraz, Lisanda and Ramo, Aristotle and Julie Bonifacio and family, Omar Yapchonko and family, Ernesto and Bedares and family, Ian Carlos Salis, David Kyle Santa Ana, Marilyn Maria. Kaysa na malabiring Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na tumupad niyong kalooban sa lahat ng panon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristong anak mo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuray sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagabili na magagaling na utos at turo mabathalang aral, buong pag-ibig nating dasalin. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamang. Samantala hintayin namin na masiyang pagbabalik na Jesucristong aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, na ito si Kristo ang tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Darasalin po natin Orasyong Pirata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Lorenzo, Diakono at Martir. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalulatian ng aming nilalahukan at iniis na kamatayan namin ngayong ipinahayag na ginanap ng pagdiriwang pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kinamahabagin Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan at sumunod sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos.